Nung nasa abroad kami, dahil siyempre kami lang tatlo, wala yung magulang namin, wala yung mga kaibigan namin, kami lang tatlo ang nandun. Si Amy parang nanay namin nung nandun kami. Siya talaga nag-aalaga sa amin, siya nagdadala sa amin sa iba't ibang masubukan yung mga masasarap na restaurant, pinupuntahan yung mga museum. Ating-ate talaga at hindi ko makakalimutan yun dahil marami ako natutunan sa kanya. At hanggang ngayon, tinutuloy ko pa rin yung mga aming ginagawa noon. Hindi lang naging boyfriend yan dahil takot sila lahat sa kay Amy. Matapang yung kapatid ko eh. Hindi ko kailangan bakuran. Hindi sila lumalapit, takot sila kay Amy. Hindi kami tumatagal ang away namin. Pero pag nag-away kami, away talaga. Nagabulang na kami ng itak eh, minsan sa palasyo. Hindi ako nabibiro. Ang pinag-aawayan namin, libro. Actually, ako may kasalanan eh. Kasi kapag may isa sa amin, may magandang libro, inaantay ng isa. Sabihin, sige, pag natapos ka na, kunin ako na muna, babasahin ko rin. Kung minsan hindi mo na maantay, arbor na muna. Pag nakita niyan, kinuha mo, ang gulo na yan, away na yan, habulan na yan sa bahay. Hindi mo mapupuna o hindi mo mahalata sa kanya pero lagi kang pinagmamasdan. Pag may nakita siya na may pangangailangan ka o meron siyang mas magandang maitulong o kahit na yung maliit na bagay, halimbawa, minsan nasa tablado kami, kinakalikot ko yung salamin ko dahil natatanggal yung maliit na tornilyo. The next day, bigla na lang dumating si Amy, nagpahanap ng maliit na screwdriver. Kasi daw, sabi niya, nakita ko, nahirapan ka doon sa sunglass mo, hindi mo maano yung ano, ito. Pero wala akong hinihingi, hindi ko man namalaya na pinagmamasdan ako eh. Pero ganoon siya, lagi nag-iisip, lagi nang tinitignan kung paano pagandahin, paano makatulong. Malaking bagay sa amin yun eh, sa pamilya ko, sa kakapatid. Na kailangan may panindigan ka. Si Amy talagang alam naman natin ang panindigan talaga niya. Una-una ay tumulong at magserbisyo. Isa pa doon, yung mga nag-specialize sa mga kabataan. Kaya naging malapit sa puso niya yung mga issue ng mga kabataan. Hindi na niya iniwanan yun. Yun pa rin ang kanyang panindigan. Yun pa rin ang kanyang pinag-aabalahan araw-araw. Kaya nakikita mo hindi nagbabago. Yung prinsipyo niya, hindi nagbabago ang ideolohiya niya.